Ini-interview nila si Boy Dila. At grabe yung mga reaction ng mga taga ABS-CBN, mga taga DCMM. Bitter na bitter. Tinan ninyo, pakinggan. Hapon po, Kong Benny. Kong Benny. Magandang hapon po. Opo. Magandang hapon sa inyo. Happy New Year uli. Happy New Year. Kong Ben. Kong Ben. Yun, kasi close tayo eh. CGI just released a massive update. Ayan. Oo. Sige. Ayun, akala namin nag-close yung linya eh. Viber to, no? Viber. Ayan. Oo. Sige. Ayan, Kong Benny. Benny, sir. Ben Yes, ka, ma'am. Benny ako. Maan makapagal. Ito nga, ay sinasabi nga malapit na, no? Yung matapos yung 1-year bar rule sa February yan. Feb 6 yata, Feb parang 6. ganon. Ano po yung pinagkakandaan na po ba ito sa Kamara? Actually, wala akong alam dyan, Maan eh. I mean, ang alam ko dyan, yung Makabayan Block will be the one to file the impeachment. Sila magpapile ng impeachment. And sinasabi ko din sa mga kasamahan ko, mukhang wala silang masyadong excitement to support. Yun ang alam ko. Oo. Kaya, so, I don't know, kung Makabayan Block yan, maaaring mga 6 sila. Pero nakikita ko naman na walang masyadong excitement ang mga administration congressmen to support the impeachment. So paano ho yun? Kung hindi suportado ng mga kongresista, paano magiging kapalaran nun, Kong Benny? Magiging baliwala. The thing is, kasi ang yung sinasabi ng mga congressman natin, magiging baliwala rin sa Senado. Ibig sabihin, more senators will not support the impeachment proceeding. So, ibig sabihin, wala na bang pag-asa na mahabol natin? Sama na loob ng babae, no? Wala na ba talagang pag-asa? Mahabol natin yan. Talaga kailangan habulin, ano? Diba? Kailangan talagang habulin. Alam mo, ano yan eh, yung bang, sabi ko nga we will just cross the bridge and we get there, no? Yung lagi sinasabi nila. But at this point in time, wala akong nakikitang talagang massive support for the impeachment right now. Pero kung I don't know when we get back to the Congress session, palagay ko mga 2 weeks from now, kung merong talagang magkakaroon talaga ng support. Kasi, pero at this point in time, hindi pa eh. Pero kung ang magiging basihan is bakit tinatabangan yung mga kasama niya dyan sa Kongreso, yung naging kapalaran ng impeachment sa panahon ni dating Senate President Jesus Escudero, iba na ngayon ang ano, di ba? Iba na ngayon ang liderato? Maaari, iba na liderato, pero still, meron pa ring mga May doubt pa rin. supporter si Vice President Sara that will go against the impeachment. Okay. So, sabi ng mga ibang nakausap ko, anong mangyayari sa atin yan? We will just be, it's only an exercise of futility. Pag tinuloy natin yan, wala rin maaari mangyari. Pero in the next 2 weeks, makikita po natin kung ano magiging kapasyahan ng mga marami natin mga congressman tungkol dyan. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Pag-usapan po natin itong unang issue. Ano ho ba itong issue na ito? Ito yung si Marcos daw at saka si VP Sara Duterte ay posibleng makasampa ng impeachment. Oo. Pero, ngunit datapat subalit, si Franz Castro, ang tagapagligtas, ang aso ni Marcos, ay merong ibang pananaw. Gago! Ano kaya yung pananaw niya? Napakalinaw na pananaw. Na siya lang ang nakakaintindi. Na siya lang ang naniniwala. Pananaw ng isang, alam naman natin, isang attack dog ng ating presidente. Pakinggan nga natin ito. Pasok. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, hindi nakasubscribe. Parehong posibleng maharap sa impeachment sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Ngunit, pero giit ng Malacanang, walang Mary Grace Piatos ang Pangulo. Nako, wala daw Mary Grace Piatos ang Pangulo. Tatanggapin po ba natin yan? O hindi? Ako magsasabi sa inyo na ito ay isang fake news.
isang matinding kasinungalingan. Mamaya papatunayan ko sa inyo ha. Kasi akala ni Franz tuloy si pangalan nito si Castro, Yusek Castro. Akala niya makakalusot siya kay Banat Bay. Hindi ko siya palulusutin dito. Kasi sinasabi niya wala daw grace piatos itong si Bongbong Marcos. Yan po ay isang matinding kasinungalingan. Yan ang totoo. Walang biro. Kasinungalingan po yan. Ipatutunayan ko sa inyo kung bakit yan ay isang kasinungalingan. Tuloy natin. Narito ang aking report. How many times do I have to say that? I didn't want impeachment. Lahat ng kakampi ko sa Kongreso hindi nag-file ng impeachment complaint. May 2025. Diba? Yan ang tonong kinakanta ni BBM. Lahat daw ng kakampi niya ay hindi nag-file ng impeachment complaint. Ibig sabihin, yung mga kakampi niya sa Kamara ay hindi daw nag-file ng impeachment complaint. Isa pong kasinungalingan. Bakit, kanyo? Totoo naman ba Bay? Hindi naman sila nag-file. Oo nga. Pero actually, yan ang tinatawag na half-truth. Totoo na hindi nga nag-file yung mga kakampi niya. Ibig sabihin yung mga kapartido niya sa federal. But, lahat sila pumirma. Kasi, ang totoo niyan, hindi mo naman kailangan mag-file kayo lahat eh. Kaya katarantaduhan itong sinasabi ni Bongbong Marcos. Katarantaduhan ito. Hindi mo kailangan lahat kayo mag-file. Pero, lahat kayo may responsibilidad pumirma o hindi pumirma. Ano bang ginawa ng kakampi mo, Marcos? Ano ba ginawa ng mga balalay mo dyan? Yung mga alalay mo, mga utu-utu mong kakampi dyan, ano ba ginawa? Pumirma o hindi? Gusto niyo patatayan ko? Yung number 1 kakampi niya. Hulaan niyo kung sino yung number 1 niyang kakampi. Nakasama rin sa federal. Wala iba kung hindi yung anak niya. Yung kanyang anak, hindi nga nag-file. Tama naman siya dun. Pero number 1 pumirma. Alam mo, napaka-importanting maunawa natin ito. Doon sa pirmahan. Kasi lahat yan, tandaan ninyo, politiko yung mga yan, yung mga congressman natin. So, tinatansya nila. Tinatansya nila kung pipirma ba sila o hindi. Whether it will help their career, their political career. Kung matutulungan ba o hindi pag sa pagpirma nilang yan. Lalakas ba sila sa taong bayan o hindi. So lahat po yung mga yan, sa totoo lang, nananansya. Andali, pipirma ba ako dyan o hindi. Kaya nga, kung papansinin ninyo, yung papel na pinirmahan, nag-number 1 na pumirma yung kanyang anak. That implies something. Imply o implies? Bahala na kayo magpaliwanag kung ano maintindihan nyo. Ini-imply lang po niyan mga kababayan na suportado ng tatay niya. Ibig sabihin, nakita mo na pangalan ni Sandro number 1 na pumirma sa impeachment. Nag-approve doon. Abay, matik na yun. Sumunod ka na. Diba? Sumunod ka na. Kasi, ibig lang sabihin nito, yung anak pumirma, kagustuhan nito ng presidente. Gusto mo mawala ng alakabol? Alak na, may alakabol. Hindi, alakabol yung mga yan Alam niyo yung alakabol? Inuman muna ng milyon-milyon. Naalala nyo yung isang congressman na nagngangalang para sa mga laylayan, tagapagtanggol ng laylayan, yung pala tagapagtanggol ng mga, ng mga manginginom dyan sa ibang bansa. Di ba? So, ibig sabihin, pag pumirma yung anak niya, ibig sabihin, yun ang kagustuhan ng tatay. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi kagustuhan yan. You know ay sign. Sign po na, gusto ng tatay ito, pumirma na rin kayo. Pag hindi kayo pumirma, good luck sa inyo. Yun ang ibig sabihin nun Pag hindi kayo pumirma, good luck sa inyo. Hindi pwede. Kailangan kayong pumirma. Ganong katindi ang pagpirma niya ng unang-una sa listahan. So, itong sinasabi niya na hindi naman nag-file yung mga kakampi ko, it means ayoko impeachment. Yan ay Nakayo ka na sabihin yung bullshit. Baka sabihin naman nila, napakabastos naman ng bunganga mo, Banat Bay. Gago! Ayoko na sabihin yun. Pero yan po ay isang bullcrap. Yan po ay kasinungalingan. Kaya dito pa lang, kitang-kita mo na napakasinungaling tong taong to. Ganito ang tono ni Pangulong Bongbong Marcos nung nakaraang taon nang tanungin tungkol sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayong may niluluto ang ilan na umano'y bagong impeachment laban sa Vice Presidente na posibleng isampa sa Pebrero, tila nag-iba na ang ihip ng hangin. Tinanong natin dyan,
dahil sinabi po natin, tinatanong na po ng MPC kung anong inyong magiging reaksyon sa mga nababalitang magsasampa ng impeachment complaint laban kay sa Vice Presidente. Ang tanging tugon lamang niya sa akin ay kung ano po ang pagtrato sa pag-iimbestiga sa flood control projects, mga anomalyang flood control projects. Ganon din po ang gawing pagtrato sa paggagawa or sa pag-iimbestiga patungkol dito sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Sabi ng Malacanang, hindi pa kasi napagtanto noon ang lawak ng issue. Pero hindi lang kay VP Sara, kundi kay Pangulong Marcos may nagbabansyang impeachment complaint. Nako! Sabi ni House Deputy Minority Leader Representative Edgar Erice, may pro-Duterte groups na gustong maghain ng impeachment complaint laban kay PBBM dahil sa umano'y betrayal of public trust. Hindi raw kasi niya napigilan ang ilan sa kanyang mga kaalyado na abusuhin ang budget insertions. The President allowed and signed the 3 budgets which contained the anomalous projects. Kung pinabayaan, that's gross, inexcusable gross negligence. Inalok umano si Erice ng pro-Duterte groups na i-endorso ang impeachment complaint pero tumanggi ang kongresista. Inalok daw siya ng pro-Duterte group. Hindi ako naniniwala dito. Ito, mga sinungaling itong taong to. Sa tingin ko ano to ganun to kasi dilawan to So, mas maganda kung hindi ako endorser, so I would leave an open mind and magiging fair sa... Diba? Gagita mo yung mga style na mga ganyan tapos tignan mo, pagka nag-prosper yung impeachment ni Marcos, tingnan mo, isa yun sa mga pipirma. Ganyan yan Yan ang mga traditional politician sa ating bansa. Yung mga ganyang klaseng dilawan ng karakas. So, yun ang unang reason. Kaya sabi ko, I would rather just participate in the Committee on Justice. Pangalawa, ang reason ko, siyempre, they are pro-Duterte groups. Hindi naman ako identified with the Dutertes. I'm a member of the Liberal Party. So, Ang Malacanang, Grabe, no? So, diyan yung mga style na ganyan ang nakakabuisit. Parang, hindi naman ako pro-Duterte, so I won't join that kind of call. Dilaw ako Liberal Party ko Parang, sandali, this is not about politics. Uy, hindi ito politika. The right question should be, karapat dapat bang ma-impeach? Yung tiwala ba ng taong bayan, nandyan pa ba? Aba, yung negative 3, yan nagsasabi na ayaw na ng mga Pilipino dito kay Bongbong. Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Again, impeachment is not, ibig sabihin ba kriminal ka? Hindi ho. Lagi nating it's question of, do you still have the trust of the people? Yan po ang impeachment. Hindi po yan whether may ginawa ka bang mali o may ginawa kang tama. Hindi yon. Impeachment is, nagtitiwala pa ba sa'yo ang taong bayan? Doon sa survey, napaka-obvious na hindi. Which is, yun ang supposedly nire-represent nitong mga congressman. Kaya nga sila po ay representante. Nire-represent po sila nitong mga congressman. So, ibig sabihin, yung negative 3, yan na po yung pulso ng taong bayan. Kaya lang, ang nakakalungkot, kesa naisipin at sabihin na, hindi kasi dahil nga sa nangyaring budget ay nagkaloko-loko, sana ganun Hindi Ano sinabi? Mga DDS yan. Ako ay hindi ako DDS. Ako ay Liberal Party. Dilawan ako. Yun mo yung klaseng pag-iisip meron itong mamang to, no? tinawag lang na chismis at pamumulitika ang nagbabadyang impeachment complaint. Hindi raw ito alintana ng palasyo dahil tiwala sila na makikita ng mga mambabatas na walang ginagawang mali ang Pangulo. Sa mga supporters po ng Vice Presidente na nagnanais po na magsampa ng impeachment complaint, mas maganda po siguro bago magturo at tumingin sa iba, tulungan muna nila ang idolo nila. Unang-una dahil ang usapin dito, ako kasi ito isang malaking propaganda. I don't think the Duterte quote-unquote supporter congressmen will do that. Number one, alam naman nila na hanggang ngayon hawak pa rin po ng administrasyon ang mga congressman. I don't think. Second, with the likes of VP Sara Duterte and the Duterte per se, o si Pulong Duterte, hindi sila ganyan na ipapapush nila, o impeach nyo na. Because they know,
Tandaan ninyo dadaan ito sa lower house, sa Kamara. Dadaan yan sa mga congressman. Doon pa lang, napakahirap ng palusutin yan. Para ka talagang dadaan sa butas ng karayom, ika nga. Lalo naman sa Senado. Pag umakyat sa Senado, naku po, yari yan kay Achichichi. Yari yan doon sa dalawang self-righteous leader ng Senado na walang iba kung hindi si Senate President at saka itong si balalay niya si Lacson. Hindi to imposible. Kaya ako I don't think kung meron man na gustong magpa-impeach na mga congressmen nating representante natin dyan sa Kamara, for sure ako, walang basbas yan sa mga Duterte. Hindi ganyan na mga Duterte gumalaw. Yung ganyan, ako po. Ang impeachment complaint ay hindi ito pang media lamang. Hindi ito panakot lamang. Mas maganda po na masagot ang mga issue dahil sinasabi nila ang paglalabas di umano ng balak ng mga supporter ng mga Duterte na magsampa ng impeachment. Sinasabi ng iba, ito para makaiwas di umano ang Vice Presidente sa mga isyung paglustay at mga di umanong pagtanggap ng pondo, milyong-milyong pondo mula sa mga drug lords. Wow! 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 Gago! Ang judgmental mo Ano kang klase kang opisyal ka? Sa galing na sa bibig nito yun Lilustay daw ang pera. Napatunayan ba? Pangalawa, tumanggap daw sa mga drug lords. Wow! Ang kapal na mukha mo. Ang kapal na mukha mo, Auntie Claire. Maganda siguro, aminin nyo muna kung meron ba talagang vault dyan at ano nilalagay na pera dyan sa vault. Kanino nyo pinamimigay na vlogger yan. Talagang nanggagaling daw sa drug lord. Bakit ipapapatay ng mga Duterte yun? Hindi, isipin nyo to Sa dami-dami daw nanggagaling daw yung pera sa mga drug lord. Bakit ipapapatay ni Duterte kung nanggagaling pala doon ang pera? Ang labo niyong kausap. Ipo siya nagnakaw ng pera. Pangalawa, siya Hindi nagnakaw, saan nyo nadala? po ang nagpapaimbestiga sa mga maaanumalyang flood control projects Paimbestiga. at maaaring naging sanhi. Pautot nyo lang yun. Pautot nyo lang. Pinaimbestiga, nag-create ng ICI. Binigyan nyo ba ng kapangyarihan? Hindi. Binigyan nyo ba ng pondo? Hindi. Ginawa lang ninyong display yung ICI. Kaya nga nagre-resign yung mga commissioner doon Nag-resignan, isa na lang ang natira. Naawa na lang. Sabi niya, pag iiwan ko pa to, wala na dito. Tapos sasabihin ninyo, nagsimula ang presidente. Gago! Gusto nyo palang matanggal ang korupsyon, bakit pinirmahan niya yung pinaka-corrupt na budget sa kasaysayan ng Pilipinas? 2026, inulit pa, pinirmahan niya naman niya. Gago! Akala ko ba corruption? Anti-corruption ng yung amo mo. Ba't niya pinababayaan yung pinipirmahan yung budget? Gago! Punong-puno ng alokasyon pa rin yung budget na 2026. Bakit hindi niya tinanggal? Ang alam mo kung ano yung mga tinanggal niya? Yung mga budget na importante. Ang hindi niya tinanggal, budget ng DPWH. Gago! Ng korupsyon. Labo, ano? Pangatlo, wala po siyang Mary Grace Piatos. Wala daw. Yun, Wala daw Mary Grace Piatos. Kasinungalingan, Your Honor. Ang tawag doon pagka sa korte, ganyan, Objection, Your Honor, that's a lie. Bakit alay? Anong alay? Masakit. Dede. Bakit yan lie? Ito, ipapakita ko sa inyo kung bakit yan lie, Chotomate. Ayan. Marcos admin propose 10.77 billion confidential intel funds for 2026. None for OBP. Wala sa OBP. Magkano? Ito, papakita natin Ayan. Yan po yung ipinasa. Broken down yan. Pangandaman said,
the office of the president will get the highest confidential intelligence fund allocation. Magkano? 4.5 billion. Andyan po si Maria Sawing Palad. Nandyan po si Mary Grace Piatos. Buti nga sa OBP, meron pang Mary Grace Piatos eh. Diyan, ipaliwanag nyo nga kung saan napunta yan 4.5 billion. Billion yan ha. Alam nyo ba kung gaano kalaki yung billion na yan? That's a 4,000 million. That's 4.5 billion. So 4,500 million yan. Ganyang kalaki yan. Confidential funds, intelligence funds ng presidente. Saan napupunta? Yan po ang Mary Grace Piatos ng Office of the President. Di ba pinagpipilitan ninyo yung Mary Grace Piatos na magkano lang yun? Half a billion ng OBP? Half a billion yun eh. So 500,000 million. Sorry. 500 million. Oh. Yan dun yung Mary Grace Piatos na sinasabi ninyo. Oh, tanong. Bakit ang Office of the President 4.5 billion? Saan napupunta yan? Kaninong Mary Grace Piatos yan? Alam ko na kung kanino. Kung ang OBP merong Mary Grace Piatos, ang Office of the President may Mary Juana. Maria Juana pala, hindi pala Mary. Maria Juana. Yan ang totoo. Mary Grace Piatos kayo ha. Si Maria Juana. O si Mary Jane. Diba? Pinagpipilitan ninyo eh. Gago! Oh. Sandali, chotomate. Ha? Chotomate ko dasay. Chotomate! Yan po ay 2026. Magkano yung 2025? Ayun. Yan naman yung sa 2025. 4.5 billion para na naman kay Mary Jane. Gago! Diba? Napunta kay Maria Juana yang 4.5 billion confidential funds ni BBM. Di umano, allegedly. Tama, mali. Diyan ba napunta yan? Diba? O, kala ninyo ha, mga gago kayo ha. Gago! Maria Piatos pala. O, at least yan. Tama, mali. Ayan ang problema sa inyo. Papakita ko ngayon sa inyo, meron ako nabuking. Mga ABS-CBN anchor. To be particular, yung kanilang radio station na DCMM. Ay talagang antindi ng bitterness kay BP Sara Duterte. Gusto nyo makita? Gusto nyo makita? Nabuking ko ito. Nung aking pinakikinggan, gigil na gigil sila. Pero syempre, hindi natin, kasi ang ABS-CBN nagka-copyright eh. Yung audio lang ipapakita natin at saka yung kanilang picture. Ha? Yung nag-i-interview na to, walang ibang ini-interview nila kung hindi si Datangman. Kilala niyo si Datangman? Sa Tagalog, si Boy Dila. Gago! Ini-interview nila si Boy Dila. At grabe yung mga reaction ng mga taga-ABS-CBN, mga taga-DCMM. Bitter na bitter. Tingnan ninyo, pakinggan. Hapon po, Kong Benny. Kong Benny! Magandang hapon po. Opo. Magandang hapon sa inyo. Happy New Year uli. Happy New Year. Kong Ben! Kong Ben. Yun, kasi close tayo eh. CGI just released a massive update. Ayan. Oo. Sige. Ayun, akala namin nag-close yung linya eh. Viber to, no? Viber. Ayan. Oo. Sige. Ayan, Kong Benny. Benny ang sir. Ben Yes, ka, ma'am. Benny ako. Maan makapagal. Ito nga ay sinasabi nga malapit na, no? Yung matapos yung 1-year bar rule sa February yan. Feb 6 yata, Feb parang 6. ganon. Ano po yung pinaghahandaan na po ba ito sa Kamara? Actually, wala akong alam dyan, Maan eh. I mean, ang alam ko dyan, yung Makabayan Block will be the one to file the impeachment. Sila magpapile ng impeachment. And sinasabi ko din sa mga kasamahan ko, mukhang wala silang masyadong excitement to support. Yun ang alam ko.
Oo. Ay, Kaya, so, I don't know, kung makabayan black yan, maaaring mga anim sila. Pero nakikita ko naman na walang masyadong excitement ng mga administration congressman to support the impeachment. So paano ho 'yun? Kung hindi suportado ng mga kongresista, paano magiging kapalaran nun na Kong Benny? Magiging baliwala. The thing is, ang sinasabi ng mga congressman natin, magiging baliwala rin sa Senado. Ibig sabihin, more senators will not support the impeachment so, proceeding. ibig sabihin, wala na bang pag-asa na mahabol natin? Sama ng loob ng babae, no? Wala na ba talagang pag-asa? Mahabol natin yan. Talagang kailangan habulin, ano? Diba? Kailangan talagang habulin. Alam mo, ano yan yung bang, sabi ko nga, we will just cross the bridge and we get there, no? Yung lagi sinasabi nila. But at this point in time, wala akong nakikitang talagang massive support for the impeachment right now. Pero kung I don't know when we get back to the Congress session, palagay ko mga 2 weeks from now, kung merong talagang magkakaroon talaga ng support. Kasi, pero at this point in time, hindi pa eh. Pero kung ang magiging basihan is bakit tinatabangan yung mga kasama niya dyan sa Kongreso, yung naging kapalaran ng impeachment sa panahon ni dating Senate President Jesus Escudero, iba na ngayon ang ano, di ba? Iba na ngayon ang liderato? Maaari, iba na liderato, pero still, meron pa rin mga may doubt pa rin. Supporter si Vice President Sara that will go against the impeachment. Okay. So, sabi ng mga ibang nakausap ko, anong mangyayari sa atin yan? We will just be, it's only an exercise of futility. Pag tinuloy natin yan, wala rin maaari mangyari. Pero in the next 2 weeks, makikita po natin kung ano magiging kapasyahan ng mga marami natin mga congressman tungkol dyan. Kong Ben, so malilinawan in the next weeks, no? Kung Yes. Talagang hindi sumusuko si ate. Malilinawan, ha? Kasi para sinasabi ni Boy Dila na sinasabi niya na walang mangyayari. Wala talaga mangyayari dito sa ano. Tapos parang pero wag ka parang hindi may baka naman. So sabi naman ng babae, malilinawan sila. Pero yun nga kasi parang ngayon pa lang ay yun nga yung pakiramdam na walang pag-asa. Pero hindi ba okay na mas kumbaga i-try pa din? Talaga ipagpipilitan. Di ba mas okay na i-try pa rin kahit walang pag-asa? Kasi kailangan talaga siyang kasi baka mamaya hindi na kami talaga makabalik. Gago! Ay nako ate, alatang-alata ka. May support ng public. Oo, malaki yung support ng public dyan. Kasi hindi naman namatay yung hindi naman namatay Kong Benny, di ba yung Yan. Yung We will see dahil meron yata silang Talagang pinagdidiinan pa nung isa. Hindi naman namatay yung issue, di ba? Yung issue na hindi pa. Kasi ang lagi nilang packaging doon sa impeachment ni VP Sara Duterte, hindi pa daw sinasagot yung confidential funds. Napaulit-ulit naman na sinabi ng COA, walang problema sa paggamit ng confidential funds. Ngayon, ang gusto ata nilang sabihin, ito yung pangalan na nakatanggap doon sa confidential funds, ito yung kanyang address, ito yung kanyang telepono. Kung hindi naman kayo mga gunggong din. Confidential nga Nakita nyo yung sa PDEA, pag tumatanggap sila ng reward dahil meron silang tinuro, doon nga walang pangalan nakatakip yung muka. Pwede nga kapwa nila PDEA lang yun I mean, pwede di ko sinasabing ganon. Pero yun, because they're protecting their identity. Ganon ba kayo katanga? Na gusto nyo pang malaman kung sino yung Maria, yung piatos-piatos na yun? Confidential nga tanga ba kayo? Nagtatanong lang ako kung tanga kayo o hindi. Confidential, ibig sabihin, hindi pwedeng sabihin. Confidential. Saan sa parte ng confidential lang pwede mong sabihin kung sino yung tao na yun na nakatanggap? One of the evidences that they will file, kasama yung testimony ni Madriaga. Kasi nga hindi naman na-absuelto dun sa... hindi naman na-absuelto. Hindi naman na-absuelto talaga. Ang init ng ulo ni Kuya. Dahil hindi ka nagtuloy-tuloy. Medyo matindi ang testimony ni Madriaga. Medyo matindi yun. Naks naman, medyo matindi yung testimony ni Madriaga na puro sabit ang karakter. Naging PSG daw. Ni hindi nga siya agent
Alam mo, ito mga to talagang mahina rin eh, no? Yung mga pinakita niyang ID, hindi organic yun. Ay, tanong, ito, para lang siya, kasi may mga pulpul din talaga eh. Tanungin niyo yung mga tunay na NBI. Alam nila yung tunay na NBI agent na abogado, di ba? May CPA, yung talagang lehitimo. Meron silang tinatawag na mga confidential agent or pinalitan dati, naging consultant. Ang tawag doon, non-organic. Iba yung organic. Tapos ilalagay mo bilang PSG, ilalagay mo bilang security ni Vice President Sara Duterte, pangalawang pinakamataas na posisyon, maglalagay ka? Anong kabubuhan naman yan? Ano ibig ko sabihin? Yung background niya, hindi sapat para maging isang PSG o security ng Vice President. Nakita nyo, protective agent. Alam niyo ibig sabihin ng protective agent? Huwag nga kayong tanga, alam niyo yan eh. Ang protective agent hindi nga naging parte ng PSPG. O yung tunay na talagang organic member of the PNP that protects politicians and VIPs. Sila po'y protective agent. Ito'y parang security guard. Hindi ko nilalang ang security guard ha. Ibig ko sabihin, merong police, nagbabantay sa community. Merong security guard, nagbabantay dun sa kumpanya. Pero yung mga security guard na yun, even if dumadaan yun, dun sa SOSA, SOSA, yung parang nag-oversee na PNP, kahit dumadaan yun, hindi po sila organic member of the PNP. Ganon din po ang protective agent. Ito naman, yung PSPG, which is the organic member of the PNP, at ang protective agent parang security agency na kung saan nag-outsource from sa labas para yung mga hindi na-a-approvean doon pupunta at yun, private yun, binabayaran yun. Ang ina naman eh. Nakakabobo. Sorry nakakabobo lang eh. Ano ibig ko lang sabihin? Hindi ko nilalang lang yung mga protective agent Yan po ay dumaan sa training din po. Ang sinasabi ko lang, hindi yan sapat para ikaw ay ma-detail sa presidente. Sa vice president. Sorry naman. Gusto ko na kasi presidente. Hindi ho yun sapat na kwalifikasyon para ilagay ka sa vice president. Tapos yung sinasabi ninyong membro siya noon, siya po ay wanted. Ano ba? Tapos sasabihin ninyo, credible yan tao na yan? Ano kabubuhan yan? Sir, mga ma'am. Kaya palagay ko, makikita rin ng ating mga kapwa congressman yan. Ako, I'm thinking kung anong magiging stand ko tungkol diyan. I really would like ako personally speaking kung talagang merong overwhelming evidence to warrant the case, why not? Hindi naman tinatabangan ng interes ang Congress kay Madriaga. Hindi naman. Sa amin, ako personally speaking, I think yung testimony ni Madriaga is quite strong. Pero posible bang strong? magpabukas kayo ng House inquiry dito sa mga aligasyon ni Madriaga? Anong komite papatak kung sakasakali? Maaari, it might be, that will, hindi ko alam if that will fall under the good government or public order. Oo. Sa tingin nyo po, harap na kaya ang pangalawang pangulo? Kasi naalala ko nun, dismayado rin kayo nun dahil nga ilang beses nang tumatakbo yung Committee on Good Government and Public Accountability at hindi siya uma-attend. Ikaw lang ang kasawa-sawa. Ako, sa palagay ko, I don't think that the Vice President will face the hearing. Palagay ko hindi na siya pupunta yan. Nawala she does not actually respect the mandate of Congress. Nawala tuloy yung sinasabi niya na, di ba, Kong Benny? Gusto niya bloody. Oo. Wala naman. Ni patak ni gamugong patak ng dugo, wala tayong nakita. Wala. Pambira. Ba't naman gusto niya maging bloody pambira Hindi ba sabi niya? Yeah, sinabi niya, oo. I do not even know the meaning of sinabi niyang bloody. Oo nga eh. Etong mga to nagsusubok maging maging katawa-tawa pero hindi sila nakakatawa. Ewan ko pinipilit nila Pinipilit nilang matawa
Pero hindi naman sila nakakatawa. Ano, saan tayo mapunta? Kung Benny. Oo nga. Kasi the thing is, na-overwhelm kasi ito ng mga corruption on the flood control project. Yun ang problema. So yung binabalik. Talagang atat na atat sila doon na i-push yung impeachment. Halatang halata itong mga media na to. Pinagpala kaya ito ni Romualdez? Kayo mga media kayo, pinagpala ba kayo ni Romualdez? Nagtatanong lang po ako, ha? Tamo sa amin, parang tantamount to saying na wala tayong aasang impeachment this year. Ganun ba? While we would like to actually tinan natin maigi kung anong mga ebidensya laban sa Vice President. So, ang ebidensya lang would be the 128 million o billion. Pero bakit binabayaan natin yung flood control projects na bilyon-bilyong ang halaga? Ilang mga Yun ang problema dyan. Oo. Ilang mga congressman na yung naringgan mo o nakita mo ng parang tinatabangan dyan? May mga ilan na eh. Kasi alam mo, the thing is, alam mo naman ang Congress ngayon, they work through the leadership to the political parties, no? At makikita mo naman kung walang masyadong support sa political parties, you would know that the congressman that belong to political parties would not in any way support it. Painumin nyo kaya yung mga yan na pinigang ng aligatong. Kayo, painumin kaya kayo ng katas ng ampalaya. Puro kayo bitter eh. Halatang halata ito mga na to, bitter na bitter, no? Painumin kayo kaya ng katas ng ampalaya. Para talaga maging bitter pa kayo. Bakit kaya kayo bitter na bitter? Alam ko na. Kasi nga naman, natanggalan kayo ng prangkisa. Dahil hindi binabayaran ng inyong kumpanya ang ilang mga empleyado ninyo na pag-alaman nung sa kamera. Pakitanong naman sa boss ninyo kung nabayaran nyo na yung TV5, yung news yung kay MVP. Kasi di ba nagka-issue kayo? Nabayaran nyo na rin ba yun? Nabayaran na rin ba ng kumpanya nyo yun, ng mga boss ninyo? Ako, nagtatanong lang naman ako, ha? Di ba naging issue yan? Ayusin nyo kasi. Ayusin nyo yung kumpanya nyo. Kaya kayo galit na galit eh. No, tapos pag naano na naman kayo, magagalit na naman kayo sa mga Duterte. Ha? Galit na galit kayo kay Marcoleta nun eh, di ba? Buti nga, nanalo siya eh. Hindi, alam mo, matindi talaga itong mga pangyayari na to. No? Alam mo, dahil nga dyan, dito sa usapin ng impeachment na ito, ang issue kasi dito, mga kababayan yung tiwala pa ba ng tao dito kay Marcos? Mantakin mo, ha? Mantakin mo. Kaya ako talaga, nung ako'y nagbabakasyon sa Japan, at pinanonood ko yung mga bali-balita, sabi ko, ano to? Pinirmahan? Nandun pa rin yung mga allocable eh. Diba? Binabanggit nga ni Libiste, ni Congressman Libiste, yung mga allocable. Sabi nga mismo ni Amy Marcos, hindi na nga daw pork, hindi na nga daw tinatawag na pork eh. Giniling na daw eh. Kasi chinap-chap yung mga para talaga maitago yung mga allocable. Mantakin mo ganung katarantado rin itong lintik na gobyerno natin no? Iskandalo na nga ang entire nation because of this corruption. Inulit pa uli. Di ba? Saan kayo kumukuha ng kapal ng muka para ulit-ulitin yung ganyang klaseng style na ayaw na ng mga Pilipino, galit na mga Pilipino, inulit nyo pa? Bakit? Alam mo, dapat nga, meron ako nakitang news, na dapat nga ito ang pinag-uusapan ngayon eh. Yung, dapat tanggalin yung 12% VAT sa alam niyo sa Meralco. Actually, nabanggit sa Meralco, hindi lang pala sa Meralco, sa power consumption natin. Kasi nabanggit din ito ni Marcoleta. Kasi nagkakaroon ng panawagan na magkaroon ng parang, hindi naman sa hindi pagbabayad ng tax, or tax holiday na tinatawag, yung mga Pilipino dahil nga napunta lang sa pagnanakaw. Alam nyo, may nagkikwento sa akin doon sa Japan pag-alaman ko eh. Alam mo sila, umaaray na sila sa taas ng tax nila. Kasi kinikwento nga nila sa akin, alam mo, ganito yung sahod namin. Pero almost kalahati ang napupunta sa tax, sabi. Sabi ko, okay lang yan. Kung ganyan na maitsura ng bansa nyo, okay lang.
Di ba? Kasi walang biro eh. Sobrang sobrang efficient ng transportation, sobrang efficient nung lakaran. Kaya, di ba, may biro-biro nga pagka nagpunta ka ng Japan, talagang you should prepare because matinding lakaran na magaganap. Doon nga kumikita yung mga yung mga on-on, yung mga on-cloud. Dahil ang tindi ng lakaran talaga sa Japan. Pero kasi ang kinaganda naman, may malalakaran ka. Matik yan, walang lugar doon na wala ka malalakaran. Talagang there is a space para malakaran mo and there is a space para sa bisikleta. Talagang ginawa ng gobyernong maayos. Pati yung mga tawiran, di ba? Kung pumunta kayo sa isa kong channel, ipinakita ko ho yun, yung tawiran na talaga nga namang very efficient. Sabi ko nga kung nagrereklamo na yung mga Hapon dyan dahil sa tindi ng tax, how much more dito sa atin? Ang tindi ng tax sa atin, pero nakikita ba natin gumagana? Hindi. Nakikita ba natin nananakaw? Oo. Di ba sakit nung ganung pakiramdam? Puta, hirap na hirap tayo magbayad ng tax. Ako kasi nagbabayad ako mayat-maya, kinukulit ako nung aking nag-handle nung tax ko Uy, magbabayad ka na kasi quarterly yung bayaran ko. Sakit sa pakiramdam. Sakit sa pakiramdam. Hindi ko nagbibiro, umiinit ulo ko. Pag mini-message ako nung sinasabi niya, uy, magbayad ka na ng tax. Kasi sabi ko sa kanya, kulitin mo ako, paalala mo lagi sa akin yan. Kasi alam mo, ang pagbayad ng tax, para sa akin po hindi ko ito obligasyon sa bansa ko. Obligasyon ko to dahil yan ay utos ng ating Diyos na kailangan magbayad tayo ng tax. Kasi naging issue nga rin yan noong unang panahon. 'Di ba? Dahil sinakop ng ibang bansa ang Israel, Egypt, tapos din ng Rome. Kailangan din magbayad ng tax sa kanilang sumakop sa kanila. At sabi nga, nung dumating ng Panginoon, sinasabi, hindi na kami magbabayad kasi na-prophesy yan na there will be a Savior, a King of the Israelites. Di ba? Ano sabi nung King of the Israelites? Ang ating Panginoong Hesus, ang sabi niya, ibigay ang para kay Caesar. Di ba? Ibigay. Magbayad pa rin ng tax. Kaya maraming nagalit sa kanya mga mga, alam mo na, mga Pariseo. Kasi akala nila matatrap nila. Kasi very, very controversial issue yan. Yung tax, pagbabayad ng tax ng mga Israelites sa Hudyo. Tama. Hudyo pala. Wait. Naguluhan ako doon. Basta, pagbabayad ng tax ng mga Israelites. Di ba? Bakit ito kanyo? Kasi nga po, ang sakit sa nun. Nagtatrabaho ka, tapos ibabayad mo yung tax mo. Yung portion nung kita mo. Ngayon, ganun din. Ang sakit sa puso magbayad ng tax pag nakikita mong ninanakaw. Kaya nung nakita ko ito, at napanood ko rin ito kay Marcoleta, na may proposal, tanggalin na muna yung tax at bawasan doon sa mga kuryente natin, sa bayarin sa kuryente, para maramdaman kaagad. Hindi na kasi ang sinasabi pa nila, ayuda, bigyan ng ayuda yan, parang incentives. Hindi na. Imatik na, ididak na. Yan din po yung ni Escudero. Iminungkahi ni Senator Francis Cheese Escudero ang pagtanggal ng 12% VAT sa kuryente. Ayon sa senador, makakatulong ito sa mga pamilya at negosyo na mabawasan ang kanilang bayarin sa kuryente nang hindi naapektuhan o maaapektuhan ang pondo ng gobyerno. Sinabi ni Escudero na agaran itong makakatulong sa bulsa ng mga Pilipino at pwede ring magpapababa sa gastos ng mga negosyo. Ito ay tugon ng senador sa babala ni Executive Secretary Ralph Recto laban sa panukalang ibalik sa 10% ang expanded VAT dahil sa 1.6 trillion pesos na utang ng gobyerno. Gate ni Escudero, iba ang kanyang panukala dahil nakatuon lamang ito sa sektor ng kuryente. Sa ilalim ng Senate Bill No. 496, magiging VAT exempt ang bentahan ng kuryente ng generation, transmission at distribution companies, pati na ang electric cooperatives. Ayon kay Senator Escudero, bawat piso na matitipid sa kuryente ay may direktang benepisyo sa mamimili at negosyo. Ayon pa sa senador, kabilang sa pinakamahal sa Asia ang singil sa kuryente sa Pilipinas na nagtutulak pataas sa presyo ng bilihin at nagpapabigat sa inflation. Ayan. So alam mo, yan sana tama itong sinasabi ni Cheese Escudero na ito. Para sa akin tama siya dito sakto ito Ito ang kailangan natin. Sana nga una ko kasi narinig ito kay Marcoleta, pangalawa ito si Cheese Escudero. Dapat talaga, napapanahon na ho ito. Sa tingin nyo ba napapanahon na ito na tanggalin muna yung tax hanggang hindi naaayos itong korupsyon sa atin? Kasi sa totoo nga lang, ang sabi nga ng mismo napakinggan ko yung paliwanag ni Marcoleta dito, yung parang yung kuryente na nasasayang ang nagbabayad tayong lahat, pinaghahati-hatian natin.
yung nasasayang na kuryente dahil sa problema sa linya o whatsoever, tayo nagbabayad. Na dapat sana hindi. Ito talagang pahirap sa atin. Alam nyo, walang biro ito, lalo na ngayong panahon na ito, na yung weather ay weather lang, di ba? Minsan mainit, minsan malamig. Hindi mo masisisi na kailangan talaga mag-aircon. Kasi pag hindi ka nag-aircon, patay ka talaga. Mahirapan ka. Magkakasakit ka. Hindi na, dati, noong unang panahon, nung panahon namin, mga 1980s, ewan ko nung panahon namin, ang naka-aircon lang mayayaman. Kaya nga inggit na inggit kami noon, doon sa subdivision na kami noon nakatira. Kasi sa gabi, biglang may magbubukas ng aircon. Isa lang sa kapitbahay namin na may aircon. Pagbukas niya, maingay pa yung aircon noon. Ganun talaga. Parang nagbukas ng sasakyan, ganun. Dahil nga, pangmayaman lang. Pero ngayon kasi hindi na Dahil nga sa tindi ng humidity, init, kailangan na talaga yan. So ano ibig ko lang sabihin? Malaking tulong ito sa mga Pilipino kung mawala itong 12% VAT na ito. Na anong ginagawa naman? Ninanakaw lang naman ng gobyerno ng mga congressman. Kaya tama dito si Chis Escudero, sana suportahan natin ito. Sana mangyari talaga itong may sabataso ito. Ako naniniwala ako na ito yung dapat talagang ewan ko kasi hindi kasi alam mo, wala namang problema kung usapin is yung puro anti-corruption. Masawata ang korupsyon. Tama naman. Pero dapat meron ding paatake. Positibo. Iba yung binablankohan mo yung negatibo, iba din yung umaatake ng positibo. Sabi nga, the best defense is an offense. Ibig sabihin nun, dapat umupensa tayo. Ano yung opensa? Opensa ito. Ang tax exemption ay isang opensa. Para tayo ay talaga nga naman lumuwag-luwag ang buhay din kahit papaano. Di ba? Sana, suportahan natin yung mga ganito. Kaya lang, kesa na ginigipit pa yung mama. Ganun katarantado di ba? Ginigipit pa yung mama. Ganyan sa Pilipinas Kung sino pa, halimbawa na lang ako, eto. Isa pang halimbawa dito yung nagkasala. Kilala nyo kung sino yung nagkasala? Yung number 1. Hindi si Alcantara Hindi rin yung isa. Sino? Yung boss nila. Si Bernardo, yung Yusek. Yan talaga ang pinaka may kasalanan. Kasi etong mga district engineer, katulad nila Alcantara, yung mga BGC boys na tinatawag nila. Yan yung mga utusan lang yan Utusan lang. Ang talagang para bagang kumakanang kamay doon sa DPWH, etong si Alcantara, si Bernardo. Siya talagang salarin dyan. Tapos ngayon, bayani pa. Yun pa ang pinagbabasihan ng testimony na laban kay Senator Revilla, dating Senador Revilla. Mas pinaniniwalaan pa yun na isang, alam natin na may kasalanan nitong, malaking may kasalanan nito. Sabi nga nila, big time itong si Yusek Bernardo Siya talaga ang pinakamumamando dyan Tapos siya pa ngayon ang bayani. Alam niyo kung bakit? Bakit nagsasalita ng ganyan yan si Bernardo? Kasi nililigtas niya yung sarili niya. Kailangan niya magturo ng mas mataas, maidamay, para pwede siya maging state witness. Kasi Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.